balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos at Ukraine President Volodymyr Zelensky nagpulong sa Malacanang. Issue ng territorial dispute at lumalalang banta sa global peace and stability tinalakay. Ama at umano'y ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nakalabas na ng Pilipinas ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Sabina laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay inilabas na ng korte ayon kay dating senador Antonio Trillanes. Ilang distressed overseas Filipino workers binigyan ng pinansyal na tulong ng Department of Migrant Workers kaalinsabay ng selebrasyon ng Migrant Workers Day. Dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At 33 election staff patay dahil sa heat wave sa India. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 3, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iginiit ni US Defense Secretary Lloyd Austin na magiging ligtas ang Estados Unidos kung ligtas ang Asya. Samantala, tila nagpasaring naman ang Defense Chief ng China laban sa Estados Unidos at Pilipinas sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Binigyang diin ni US Defense Secretary Lloyd Austin na nananatiling prioridad ng Estados Unidos ang Indo-Pacific region. Dagdag pa nito, mananatili rin anyang secured ang Amerika kung ligtas ang Asia. Ginawa nito ang pahayag sa isang talumpati sa 21st International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore. The United States can be secure only if Asia is secure. And that's why the United States has long maintained our presence in this region. Tinanong din ng kalihim sa issue ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Austin, nananatiling matibay ang pangako ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng maigting na tensyon sa pinagtatalo ng teritoryo. There are a number of things that can happen at sea or in the air. We recognize that. But our goal is to make sure that we don't allow things to spiral out of control unnecessarily. And again, I will not speculate on any one thing or another. I will continue to emphasize that our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. Pinuri ng kalihim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbigay ng keynote address sa pagbubukas ng Asia's Top Defense Summit. Sa kanyang makasaysayang talumpati, iginiit ni PBBM na gagawin ng Pilipinas ang lahat upang protektahan ang soberanya ng bansa. Nabanggit din nito ang kahalagahan ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. You know, President Marcos spoke eloquently last night about the rule of law in the South China Sea. And he's right. Every country, large or small, has the right to enjoy its own maritime resources and to freely sail and operate wherever international law allows. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple, and we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Samantala, sa kaparehong event, tila nagpasaring naman ang Minister of Defense ng China laban sa Pilipinas at Estados Unidos. Tinuligsa rin ito ang sinasabing outside forces upang i-provoke ang China. However, a certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made premeditated provocations, and created false scenario to mislead the public. Moreover, it has ignored the overall interests of our region and violated the ASEAN Charter by allowing an outside country to deploy a mid-range missile system. This act will endanger the security and stability of our region. Sa kabila naman ng mga palitan ng maaanghang na salita, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng defense chiefs ng Estados Unidos at China sa Security Forum.
Kauna-unahan ito sa pagitan ng top-level US at China officials sa loob ng mahigit isang taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng Chinese General sa Shangri-La Dialogue sa Singapore na isinasapanganib ng Pilipinas ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Binigyang diin ni PBBM na ang kapayapaan sa South China Sea ay issue ng mundo. Narito ang report ni Nel Mariboho. Agad na kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Chinese Major General Xu Yu na sinisira umano ng Pilipinas ang kapayapaan sa riyon dahil sa pagkonsidera sa ibang partido at inililihis ang tunay na konsepto ng ASEAN centrality. Sa pagsagot ni Pangulong Marcos sa tanong ng Chinese military official sa Shangri-La Dialogue, idinipensa ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. In the eyes of the international community, some of your Philippines' behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the. I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. Ayon kay Pangulong Marcos, naninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng konsepto ng ASEAN centrality. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na ang usapin ng kapayapaan sa South China Sea ay issue ng buong mundo. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Sa arrival speech naman ni Pangulong Marcos matapos ang kanyang official visit sa Brunei at Singapore, tiniyak niya sa mga Pilipino na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang magpulong ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa isang Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum sa Davao City. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, tatalakayin dito ang regional security cooperation, marine resources protection at maging ang issue ng West Philippine Sea. Layon ng naturang inisyatibo na pagtibayin ang kooperasyon tungo sa seguridad ng rehiyon. Magsasagawa rin ng information sharing at pagpapahayag ng kooperasyon upang protektahan ang yamang dagat ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Coast Guard Forum na palawakin ang ugnayan ng mga miyembro nito lalo na sa mga usaping may kinalaman sa kaligtasan at seguridad sa West Philippine Sea. Isasagawa ang pulong mula June 5 hanggang June 8, 2024. Sa kauna-unahang pagkakataon, dumating sa Pilipinas si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Agad na nakipagpulong ang Ukrainian top official kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Mula sa Malacanang, kumuha tayo ng update kay Nel Maribohok live. Nel, ano-anong mga issue ang tinalakay ng dalawang leader? Yes, aga, personal na pinasalamatan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suporta at posisyon ng Pilipinas sa Ukraine-Russia conflict. Partikular na ang ukol sa territorial integrity at soberanya ng Ukraine. Sa pulong sa Malacanang kanina, nagpasalamat rin ang Ukrainian President sa naging partisipasyon ni PBBM sa Defense Summit sa Singapore.
Ayon kay President Zelensky, ngayong taon ay magbubukas ng embassy ang Ukraine sa Pilipinas. Magandang balita naman ito para kay Pangulong Marcos. Ayon sa Pangulo, gagawin ng Pilipinas ang lahat upang makatulong sa pagsusulong ng kapayapaan at matapos na ang gulo sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa Ukrainian President sa pagkakataon na makabisita sa Pilipinas matapos ang pagdalo sa Shangri-La Summit. Ito ay sa kabila ng krisis na nangyayari sa Ukraine. Pagkakataon rin ito ay kay PBBM upang talakayin ang iba't ibang issue para sa kapakanan ng dalawang bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Dinalaw ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers ang 2 overseas Filipino worker na nasa death row sa Brunei. Personal na nakausap ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sina Edgar Puzon at Cyril Tagapan kung saan ipinaabot nito ang patuloy na suporta ng pamahalaan ng Pilipinas sa 2 nating kababayan. Pinagkalooban rin ang mga ito ng cash assistance. Si Puzon ay nahatulang guilty sa kasong pagpatay sa kapwa OFW noong 2005, habang nahaharap rin sa kasong murder, arson at pagnanakaw si Tagapan. Umaasa ang mga ito na mabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makalaya sa kulungan. Walang naiulat na Pilipinong nasaktan sa pagguho ng isang gusali sa Central Jeddah, Saudi Arabia noong May 31. Ayon sa Migrant Workers Office in Jeddah, nag-ikot sila sa mga ospital na malapit sa pinangyarihan ng aksidente at nakumpirmang walang Pilipino ang nasaktan sa aksidente. Samantala, iniulat rin ng DMW na ligtas ang ating mga kababayan na nasa Taiwan matapos ang muling pagyanig ng 2 lindol doon kahapon. Kapwa niyanig ng magnitude 4.8 at magnitude 4.4 ang Hualien County. Patuloy naman ang ginagawang koordinasyon ng DMW upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Tulad ng Taiwan, niyanig rin ng magnitude 4.8 na lindol kaninang umaga ang Northern Prefecture sa Honshu, Japan. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas sa araw ng Martes, June 4. Base sa abiso ng mga oil company, tataas ng 60 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang tataas rin ng 80 centavos per liter ang presyo ng kerosene. Samantala, magkakaroon naman ng 90 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pagbabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Tiniyak ngayon ng Department of Transportation na sapat umano ang pampublikong transportasyon sa bansa. Bagaman mayroong mga PUV ang hindi nakasama sa franchise consolidation. Ayon pa sa ahensya, may mga ruta pa nga na dapat bawasan ng PUV dahil sa dami ng unit na pumapasaba dito. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, paano ba nasabi ng DOTR na hindi kulang ang pampublikong transportasyon kahit pa mayroong mga hindi nakapag-franchise consolidate? Balikan po natin ang pag-ulat niyan ni JP Nunez. Muli na namang isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon Grid. Ngayong araw, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Base sa latest advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magsisimula ang yellow alert ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Gayon din ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Noong Sabado, naapektuhan ng brownout ang malaking bahagi ng Luzon, bunsod ng kakulangan sa power supply.
Nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa Department of Migrant Workers ang ilan sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang hakbang na ito ng DMW ay kaalinsabay ng selebrasyon ng Migrant Workers Day ngayong Hunyo. Mula sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan yung distress OFW na naabutan ng pinansyal na tulong at magkano ba yung ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan? Aga nasa 45 na distress OFW ang pinagkalooban ng tulong ng Department of Migrant Workers ngayong araw. Nagkakahalaga ng 30,000 pesos each ang kanilang nakuhang tulong. Ito ay mula sa ilalim ng action fund ng ahensya kung saan maaaring humingi ng tulong ang mga distress OFW o mga kababayan nating hindi pinalad sa kanilang pagtatrabaho abroad. Kabilang din dito ang tulong sa mga pamilya ng mga OFW na nasa death row sa ibang bansa. Aga mayroong 2.8 billion pesos na inilaan na pondo ang pamahalaan para sa action fund kung saan gagamitin ito sa mga agarang pangangailangan ng OFW gaya ng financial assistance, legal, humanitarian at medical assistance. Ang kahalagahan nito ay pagpapatupad ng mandato ng DMW, Department of Migrant Workers, bilang primary agency for the welfare protection of OFWs. Of course, katuwang natin yung attached agency natin which is OWA. At bilang pagpapatunay o bilang pagkakaroon ng katibayan o pagtataguyod ng DMW, nagtalaga ang Kongreso at ang ating Pangulo ng Action Fund. Yung Action Fund ay agarang tulong sa mga humihingi ng saklolo. Ang pamamahagi ng tulong ngayong araw ay unang batch pa lamang ng mga OFW. Sa Biyernes, panibagong batch ang pagkakalooban ng tulong. At sa kabuuan, nasa 104 beneficiaries ang makakatanggap ngayong buwan. Pero ayon sa DMW, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang screening sa iba pa na lumalapit sa ilalim ng programa. Itinaon ang pamamahagi ng ayuda sa unang araw ng selebrasyon ng Migrant Workers Day na gugunitain ng ahensya sa June 7. Ilan pa sa mga aktibidad sa ilalim na o sa isang buwang selebrasyon na ito ay ang trade fair, jobs fair, wellness program, learning session at iba pa. At yan muna ang latest mula dito sa tanggapan ng DMW dito sa Mandaluyong. Balik sa'yo. Aga? Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa gitna ng kontrobersya sa pagkakakilanlan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, sinabi ng isang mambabatas na wala na sa Pilipinas ang sinasabing magulang ng alkalde. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Harleen Delgado live. Harleen, saan nakuha ng mambabatas ang impormasyong nakalabas na ng bansa ang mga sinasabing magulang ni Mayor Guo? Ella, ayon nga kay Senator Sherwin Gatchalian, batay umano ito sa impormasyon na kanyang nakuha sa Bureau of Immigration. Sa isang panayam, Ella, sinabi na mambabatas na posibleng nasa China na ang ama ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Angelito Guo at ang pinaghihinalaan ng senador na ina ng alkalde na si Lin Wenyi na isang Chinese citizen. Kaya magiging imposible na anya ang panawagang DNA test sa alkalde. Ella, sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng panig o ang panig ng kampo ni Mayor Guo. Sa Miyerkules, magkakaroon naman ng executive session ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay ng issue na susundan naman ng isang press conference ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Tiniyak ngayon ng Department of Transportation na sapat umano ang pampublikong transportasyon sa bansa, bagamat mayroong mga PUB ang hindi nakasama sa franchise consolidation. Ayon pa sa ahensya, may mga ruta pa nga na dapat bawasan ng PUB dahil sa dami ng unit na pumapasada dito. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP,
Paano nasabi ng DOTR na hindi kulang yung pampublikong transportasyon kahit pa mayroong mga hindi nakapag-franchise consolidate? Ayon sa Department of Transportation, yung mga nakapag-consolidate kasi ng mga public utilities, meron naman lang sapat na mga upuan para sa lahat ng mga para may-office sila doon sa kanilang mga patutunguhan. Sinabi nga ni Transportation Secretary Jaime Bautista na merong sapat na pampublikong transportasyon na mag-aaral sa mga pasahero dito sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito ay higit isang buwan kung kailan natapos ang deadline sa franchise consolidation noong nakaraang April 30, kung saan inaasahang libong mga jeepney ang hindi na makakabiyahe. Sapatan niya ang nasa 80% ng mga operator na nag-consolidate sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVM. Meron pa anyang mga ruta na merong sobrang PUV na pumapasada at ayon sa kalihim at dapat pa itong bawasan. Sa ngayon, magtutulong-tulong ang DOTR at ang kalihim nito na Land Transportation Construction and Regulatory Board o LTFRB para maisaayos ang Local Public Transport Route Plan o LTTRP. Ang LTTRP ang detalyadong plano sa pagbibigay ng prangkisa sa mga ruta kung anong klase at ilan ang public transport na dapat biyahe sa mga kalsada para magatid ng mga pasahero. Samantala ang transport group na Puston Aga patuloy pa rin nilang nung kanilang panawagan para tutulan yung PUPMC at nung kanilang hinaing ay patuloy nilang ipaparating sa mga pagdinig sa Kongreso at sa mga kilos protesta sa kalsada. Yan mo lang ang email live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Minaliit ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. ang pahayag ng Department of Justice ang development o inaasahan na madesisyonan na sa mga susunod na linggo ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng kanyang kliyente. Narito ang report ni Dante Amento. Umapila ang kampo ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Department of Justice o DOJ na itigil ang ginagawa umano nitong trial by publicity sa isyu ng extradition o pagpapauwi kay Teves sa bansa. Nitong nakaraang linggo, sinabi ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na nasa Court of Appeals na ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na maibalik sa bansa ang dating mambabatas. Kumpiyansa silang magkakaroon ito ng paborableng desisyon sa mga susunod na linggo. Pag nakita nila na legitimate po yung request natin, naka-attach po lahat ng dokumento, supporting documents, ay i-grant naman po talaga. Kaya confident po kami dahil lahat po ng kailangan i-attach ay na-attach. Lahat ng clarifications po ng government ng Timor-Leste ay na-address naman po ng Legal Division ng DOJ. Pero ayon sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, sinangguni niya sa mga abogado ni Teves sa Timor-Leste ang pahayag ng DOJ hinggil sa extradition. Binigyang diin ni Topacio na ito ay pawang walang kabuluhan o katotohanan. Mas mahirap din anya ang extradition sa Timor-Leste alinsunod sa kanilang batas kaysa dito sa bansa. Dagdag pa ni Topacio, inihahanda na nila ang isang panel ng mga saksi at ebidensya na magpapatunay na ang nasa likod ng extradition request ng Pilipinas ay politika. Labag din umano ito sa konstitusyon ng Timor-Leste at ng ating sariling saligang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Senator Antonio Trillanes IV na naglabas na ng sabina ang Quezon City Prosecutor's Office laban kina dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at blogger na si Banat Bay. Ito ay may kaugnayan sa reklamong cyber libel na inihain ng senador laban sa dalawa. Ipinost ni Trillanes sa kanyang social media account ang kopya ng sabina, gayunman tinakpan nito ang mahahalagang detalye ng dokumento. Nag-ugat ang reklamo ng dating senador kina Attorney Roque at Banat Bay dahil sa umano'y pagpapakalat ng mga ito ng paninira at mga maling balita laban sa kanya sa social media.
Wala pang inilalabas na pahayag si Attorney Harry Roque kaugnay rito. Patuloy na pinaghahanap ng Bulacan PNP ang 4 sa 8 persons deprived of liberty na nakatakas sa kulungan sa San Jose del Monte noong weekend. 4 dito ang nakabalik na matapos magsagawa ng manhunt operations. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang update dito sa mga nakatakas na PDL dyan sa Bulacan? Ella, sa ngayon nga, ito ay patuloy pa rin pinaghahanap ng Bulacan PNP kasama na nga itong regional PNP para matugis na at mahuli na yung 4 pa na nakawala na mga bilanggo. Alas 3 sa madaling araw nitong linggo nang tumakas ang 8 person deprived of liberty o PDL sa San Jose del Monte, Bulacan Police Station. Nilagari ng mga ito ang rehas, ang bintana ng comfort room kung saan nakakulong ang mga preso. Kahapon din ng umaga, nahuli ang 2 tumakas at bandang hapon din kahapon nang mahuli pa rin ang 2. Kasalukuyan ngayong pinaghahanap ng San Jose del Monte Police ang 4 pa na nakatakas. 3 dito ay taga San Jose del Monte at 1 naman ay mula sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Pakiusap nila sa mga kamag-anak na ipagbigay alam agad sa kanila kung sakali mang umuwi o makita nila ang kanilang mga kaanak na tumakas at kung maaari ay sumuko na. Samantala, sinabi naman ng Bulacan Provincial Director Police Colonel Relly Arnedo na hindi dapat ito patagalin sa loob ng 72 hours ay kailangan na mahuli na nga ang mga nakatakas na mga bilanggo. Pasado alas 11 naman kanina nang nag-inspeksyon na rin ang PNP Region 3 sa Selda kung saan tumakas ang mga PDL. Samantala, sinemento na rin ang rehas na bakal ng comfort room at pinilitan ito ng bato. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nagpasok ng lagaring bakal na ginamit sa pagtakas at kung may lapses din ang mga pulis o yung naka-duty sa nangyaring sa araw ng yaon. Samantala, maaari na mga makasuhan ng criminal at administrative case ang mga tumakas na mga suspect. At yung latest live mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Samantala, inalis na sa pwesto ang 2 pulis na nagsisilbing jail guard sa San Jose del Monte Custodial Facility. Ito'y matapos na matakasan ng 8 preso kahapon ng hapon. Ang mga nakatakas na preso ay pawang may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nanawagan naman ang Chief of Police ng San Jose del Monte Police sa mga kalapit na istasyon na magsagawa ng dragnet operation para sa ikahuhuli ng 4 pang nakatakas na preso. Pinulong ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang Regional Parliament Political Party sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay bilang paghahanda para sa isasagawang 2025 parliamentary elections sa BARM. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano ang mga napag-usapan dyan sa pagpupulong na ipinatawag ng COMELEC sa political party sa BARM? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa itong unang Multi-Party Democracy Summit na inorganisa ng Commission on Elections o COMELEC kasama ang lahat ng Regional Parliament Political Party sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa summit na ito, Ella, ay pinag-uusapan ang mga mahalagang issue o bagay kaugnay sa unang parliamentary election sa BARM sa May 12, 2025. Pinaliwanag din dito kung ano ang mga mahalagang probisyon ng Bangsamoro Electoral Code, ang proseso ng eleksyon, ano ang mga panuntunan para maging isang political party ng BARM. Kabilang sa mga dumaluela na political party sa summit ay ang United Bangsamoro Justice Party ng grupo ni BARM Chief Minister Murad Ibrahim, TIAP at Al-Ittihad. Binalaan naman ng COMELEC ang mga political party ng BARM na sumunod sa mga ipinaiiral na mga panuntunan at batas. Tinapat din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga ito na sa BARM ang problema ay hindi yung ginagamit na makina tuwing eleksyon kundi ang issue ng vote buying, karahasan, panununog ng mga paaralan, pananakot tuwing may eleksyon. Binigyang din ng COMELEC na dapat ipakita ng mga taga Bangsamoro
na nagbago na yung kanilang eleksyon, magiging mapayapa at walang anumang problema pagdating ng 2025 parliamentary elections. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Wala ng impluwensya ng communist terrorist group ang mga remote barangay sa Bicol Region. Ito ang inihayag ng Philippine Army sa Bicol matapos ang sunod-sunod na programa nito kontra insurgency sa rehiyon. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano yung naging basihan ng Philippine Army para maideklara na zero CTG influence na ang mga malalayong barangay dyan sa Bicol? Yes, ayon sa Philippine Army sa Bicol dahil sa mga proyektong inilulunsad ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa rehiyon, gaya ng mga farm-to-market roads at road networks ang dahilan kaya wala na o zero CTG influence na ang mga malalayong lugar sa Kabikulan. Ayon pa sa 9th Infantry Division ng Philippine Army, hindi na makapag-iimpluwensya pa ang mga Communist Terrorist Group o CPP-NPA sa mga malalayong barangay sa rehiyon dahil sa sunod-sunod na isinasagawang community support program ng Philippine Army. Nakatulong din anya ang mga teknolohiya upang maiparating sa mga tao ang ginagawang programa at proyekto ng pamahalaan. The Philippine Army will be going to that influenced barangays. Tapos after that, kinukuha natin yung mga issues and concerns nila, primary issues, and then i-resolve natin with the help of the other government agencies. Kaugnay nito, nilinaw ng Philippine Army sa rehiyon na hindi ibig sabihin nito ay wala ng presensya ng CPP-NPA sa mga lugar sa Bicol, lalo na doon sa mga tinatawag na GIDAS area o geographically isolated and disadvantaged area. Anya, gagawa pa din kasi ng paraan ang mga teroristang grupo para makapang-impluwensya lalo na sa mga kababaihan, mga magsasaka at mag-aaral. Kaya naman patuloy ang maigting na kampanya ng mga sundalo para mapanatili ang zero CTG influence ang Bicol region. So after that, nag-i-establish tayo ng mga tinatawag natin na pinapapunction natin yung mga barangay-based institutions, yung BBIs. Tapos nag-organize din tayo ng mga people's organizations doon sa barangays. To counter yung mga organizations dati na mga inorganize ng mga NPA doon sa barangay kaya naging influensya. Samantala, isang squad leader at bomb maker ng New People's Army o NPA sa probinsya ng Camarines Norte ang magkasamang sumuko sa 9th Infantry Battalion ng Philippine Army noong Biyernes, May 31. Kinilala ang mga ito na sina Manuel Asoke alias Nitoy Rodel Atresti na dating squad leader at Junimar Limboy alias Haji Omar Jun, isang bomb maker sa rebelding grupo. Kasabay ng pagsuko ni Asoke at Limboy, isinurrender din ng mga ito ang ilang mga armas gaya ng M203 grenade launcher, M16 rifle, 2 anti-personnel mine, isang molotov, mga gamit sa paggawa ng mga pampasabog at iba pang mga war material. Isinailalim na ang mga subukong rebelde sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang mabigyan ng karampatang tulong ang mga ito mula sa pamahalaan. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng 9th Infantry Division Philippine Army sa mga Bicolano sa patuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan na masugpo ang insurgency sa rehiyon. Yan muna ang latest live mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Itong tao ang nasawi sa matinding pagbaha at landslide dulot ng monsoon rain sa Sri Lanka. May mga lugar at paaralan din na nawalan ng supply ng kuryente. 9 na distrito ang nasa ilalim ng landslide warnings. Deployed na ng pamahalaan ang mga tauhan ng militar upang tumulong sa pagkakaloob ng relief sa mga apektadong mamamayan. 33 election personnel ang nasawi sa huling araw ng botohan sa India dahil sa heat stroke. Naranasan ang mataas na temperatura sa malaking bahagi ng bansa kung saan pumalo sa mahigit 45 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar. Batay sa mga pag-aaral, climate change ang dahilan sa mas matindi, mas madalas
at mas mahabang heat waves. Ipinahayag ni Donald Trump na nakakaapekto umano sa kanyang asawa at dating First Lady Melania Trump ang hush money trial at criminal conviction nito. Noong nakalipas na linggo, guilty ang iginawad ng jurors kay Trump dahil sa pamimeke ng business records upang itago ang suhol na ginawa ni Trump sa dating porn star na si Stormy Daniels sa kasagsagan ng 2016 presidential election campaign. Dahil sa hatol, si Trump ang kauna-unahang US President na convicted sa isang krimen. Paulit-ulit naman sinasabi ni Trump na politika ang dahilan ng trial. Nangunguna na sa team standings ang PNP Lady Patrollers matapos tambakan ang Senate Lady Defenders sa tatlong magkakasunod na set sa pagpapatuloy ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Wagi naman ang Judiciary Justice Servers laban sa SSS Pension Protectors sa 3-1. Nanatili naman ang COMELEC Suffragettes sa rank 4 matapos talunin ang DFA Emissaries. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sa first game, tinambakan agad ang PNP Lady Patrollers ang Senate Lady Defenders sa tulong nila Kia Gomez, Cez Oliveros at Mila Ronquillo. Dumepensa naman ang Lady Defenders sa tulong nila Javen Sabas at Menche Tobiera, ngunit nabigo ang mga itong makuha ang set 1. Panalo ang Lady Patrollers sa score na 25-13. Sa second set, umatake ng quick at off-speed attack sina Crisel Etucas, Caressa Vincente at Kia Gomez. Bantay sarado naman ito ng blockings ng Lady Defenders, ngunit na naigba rin ang power attack ng PNP Lady Patrollers sa score na 25-11. Sa third set, bumomba ng power attack sina Oliveros, Gomez at Ronquillo, kaya na naigba rin ang PNP sa score na 25-10. Best player of the game si Kia Gomez na may 7 attacks at 6 servers aces. Nangunguna sa team standing ang PNP Lady Patrollers na may 11 wins at 2 losses. 3 beses kami nag-iensayo kasi pero naging effective po yung pagod nila at saka paghihirap namin pagising sa umaga. Alas 5 kasi nag-iensayo na kami hanggang alas 7, so paghapon ganoon din. So naging effective yan. Malakas talaga itong PNP. Kahit siguro maganda laro namin, nahihirapan pa rin kami talaga kasi mas buo talaga sila. Compare last year, mas laki na nang in-improve nung position ng team nila. Sa second game, panalo ang Judiciary Justice Servers laban sa SSS Pension Protectors sa 3-1. Sa first set pa lang, pinaulanan agad ng service ace at cross-court attack ni Pachari Semuang ng SSS ang Judiciary. Nagtulong-tulong naman sina Alarni Pesebre, Lerma Tubog at Dada Yuboko para madepensahan ang laro, ngunit nakuha ng SSS ang first set sa score na 25-19. Sa second hanggang fourth set, nakipagtagisan ng depensa ang Justice Servers sa tulong nila Boras, Pesebre, Tubog at Yuboko. Kaya nakuha nila ang tatlong magkakasunod na set sa score na 8-25, 22-25 at 20-25. Best player of the game si Dada Yuboko ng Justice Servers na may 8 attacks at 7 service aces. Pang-anim sa game standing ang Judiciary na may 4 wins at 9 losses. Sabi ko sa kanila kanina, ang kalaban nila, sarili na nila. Maganda yung first game, second game nawawala, nag-on and off eh. Sabi ko sa kanila, kalaban nyo sarili nyo. Hindi naman ganun kalakas yung palo nila, naninigurado rin. Yung service, yung malakas yung service, kailangan alam mo kung saan dadali ng bola, pupwesto ka. Yun ang sinabi ko sa kanila, kailangan yung gawa ng paraan sa loob. Kasi ako wala na akong magagawa sa labas eh. Kayo na ang gagawa ng dapat yung gawin sa loob para manalo. Medyo marami kaming
kulang talaga kami sa reception talaga. So yun ang pa-practice namin. We only have 1 game more left for the elimination. Sa third game, nagpakawala agad ng service ace si Judith Abil at power attack si Danica Gianrauli laban sa DFA Emisaris. Kaya nakuha ng Suffragettes ang unang set sa score na 25-21. Sa second set, nag-double time ang DFA Emisaris sa tulong nila Kat Magsumbol at Yvonne Reyes, kaya naipanalo nila ang kalawang set sa score na 20-25. Sa third and fourth set, dinomina ng Suffragettes ang laban sa koponan ng Emisaris sa mga down the line at cross-court attack ni Abil at Gianrauli. Kaya nakuha nila ang dalawang huling set sa score na 25-16 at 25-12. Best player of the game si Danica Gianrauli na may 31 attacks, 2 blocks, 1 service ace. Nasa pang-apat pa rin na team standing ang Comelec Suffragettes na may 8 wins at 5 losses. Focus lang talaga sa depensa. Ay yung pinakauna ko pagdating ko naman sa Comelec, pagturo ko sa kanila yung depensa talaga, yung defense pattern nila. Kitang-kita naman na lumaban pero kapos pa rin nung sa service receive pa rin, ganun pa rin. Pero nung na-execute namin ng maayos, nakuha namin yung second set. So hindi lang talaga nagtuloy-tuloy kasi dominating naman talaga yung imports ng kabila. So, congrats to them kasi tinrabaho talaga nila. Then, yun nga, to my players, is kahit pa paano, binigay nila man nila yung best nila. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa darating na Miyerkules, June 5, 2024, sa Baco Arena, Manila. Magtutuos ang Judiciary Justice Servers laban sa Senate Lady Defenders sa first game, alas 12 ng tanghali. Susunod naman ito ng paghaharap ng DFA Emisaris kontra SSS Pension Protectors alas 2 ng hapon. Habang BFA Lady Firefighters at Comelec Suffragettes naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live ito mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Paunahing dinidevelop ng mga rider sa bawat pagsalang nila sa obstacle sa Manibela Challenge ang safety riding. Kahapon, nasubok ang riding skills ng isang grupo ng mga big bike rider na kumasa sa Manibela Challenge sa KDR Adventure Camp. Narito ang report ni JP Nunez. Gamit ang naglalakihang mga German brand ng big bike, sumalang kahapon ang Discar team sa obstacle course ng Manibela Challenge sa KDR Adventure Motorcycle Park o KD Ramp. Ayon sa kanilang team leader na si Ebenezer de Malanta, marami sa kanilang mga rider na lumahok sa challenge ay nasa 3 taon pa lang din nagmomotorsiklo tulad niya. Challenging anya ang paggamit ng big bike sa obstacle course dahil mabigat itong balansehin. Aminado siya na medyo nagkulang sa practice ang kanilang team kaya't ang kanilang motibasyon ay tapusin lamang ang obstacle course kahit na magkamali o ilang beses na matumba. Isang beses lang kami nag-train. Isang beses lang sila rito. Yung iba nga hindi eh. Wala pa, first lang nila ngayon eh. So, ang sabi ko lang sa kanila, nung unang mag-training sila, i-run lang nila to. Tapos tinuro ko lang yung mga basic na dapat gawin. Yung mga counterweight, mga throttle, clutch control. Yan, look ahead. Pagka liliko ka, kailangan nakalingon ka kagad. Isa sa kanyang teammate ang 8-month big bike rider na si Benedict Galasan. Sa switchback na obstacle course, medyo nawalan agad ng balanse si Benedict. Sinubukan niyang tukuran ang big bike pero masyado itong mabigat. Ang bilin niya sa kanila ng kanilang coach at team leader, kapag matutumba ang big bike, mas mainam na bayaan na lang itong bumagsak tsaka ulit itayo.
8 months pa lang naman ako nag-big bike. Pero based sa observation ko, pagka bigla ka nag-sudden stop at lumiko yung manibela mo, automatic yung dadrop ka. Maliban na lang kung malakas ang binti mo. Napansin nyo, pinipilit ko pa minsan wag mag-drop. Pero talagang pag big bike, sabi nga ng mga coach, i-drop mo na lang. Kasi mas importante yung binti mo, yung tuhod mo, yung hita mo kaysa sa motor if ever na, nagkamali ka, mabalian ka pa. Ang motorsiklo naman ng isa pa nilang teammate, bago sumalang ay nagkaroon ng aberya sa clutch, kaya mahalagaan niya na dapat siguruhin din ang kondisyon ng motorsiklong gagamitin. Medyo lumambot, pina-adjust ko ngayon. Sumbagat yung lambot niya, kahit naka-neutral, ang bilis ng pag piniremera mo, pag piniga mo yung clutch, pag in-start mo, gumagano agad. Ngayon na yung game, tapos nagkaganoon pa. Dapat talaga, pag check mo yung bike mo, lahat. Batay sa unofficial running time ng grupo, natapos ng 10 nilang miyembro ang obstacle course sa loob ng 2 oras, 9 minuto at 3 segundo. Pero pwede pang madagdagan ang oras na ito depende sa kung gaano karami ang kanilang naging penalty batay sa mga marshal na nagbabantay sa mga obstacle. Kapag po halimbawa ang isang rider or yung participants po ay nag-put down, magtataas po kami ng aming red flag. Yun, isa pong penalize po nila para po may consider na yung po kanilang ginawa ay may mali. And then halimbawa po yung kanilang gulong lumagpas po dun sa mga nakalinya. Opo, tapos halimbawa po yung motorbike nag-down, consider din po siya na ito po ay penalized. Napili ng Discar team na benepisyaryo ng kanilang grupo ang mga matatanda at may kapansanan na kailangang bigyan ng wheelchair at tungkod. Bahagi ito ng MCGI Philippine Loop kung saan pinupuntahan ng personal ng benefactors ang kanilang mga benepisyaryo. Ayon sa team leader, mas malaki ang kanilang magagawa sa makukuhang premyo sa Manibela Challenge. Tatanggap ng 500,000 pesos ang napiling benepisyaryo ng hihiranging first place sa Manibela Challenge, 300,000 pesos sa second place at 200,000 pesos sa third place. Open yung aming pagtulong kung sino yung mga nangangailangan ng assistive devices, yung mga wheelchair, kung ano pa, nebulizers, doon namin ilalaan. Pupuntahan namin mismo kung saan man silang lugar. Itong Manibela Challenge na konsepto ni Kuya Daniel Razon, isa sa pangunahing layunin ay para maging bihasa yung mga nagmomotorsiklo sa safety riding. Kabilang sa skills na pwedeng ma-develop sa kanila kapag sumalang sila sa mga obstacle courses dito ay ang balance, tamang pagkontrol ng speed at maneuvering. Na to ang magpaparealize sa'yo na sabi mo 20 years na akong nagmumotor, ganito, magpaparealize sa'yo na para ka palang baguhan pagdating dito. So talagang yung adrenaline mo gigisingin talaga. Kung ano yung matututunan mo dito sa challenges na ito can relate doon sa riding condition mo pagdating mo sa kalsada. So pagdating mo sa kalsada, kung na-master mo yung controls mo dito sa mga challenges dito, i-apply mo yon pagdating sa kalsada. Bukas June 4, ang Ducati PH Adventure Team at Team Progressive naman ang kakasa sa Manibela Challenge, habang sa June 16 naman gagawin ang awarding ceremony kung saan doon na din malalaman ang magiging opisyal na running time ng lahat ng kalahok kasama na ang ipapataw na penalty. Abangan bukas ang live stream ng Manibela Challenge sa official Facebook page at YouTube channel ng Manibela at UNTV. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13 na nagsasabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.